Your services are no longer required. Paulit-ulit na binabasa ni Elora ang mga salitang iyon sa screen ng kanyang cellphone, ngunit tila ayaw pumasok sa kanyang isipan. Nakaupo siya sa isang bench sa labas ng dati niyang opisina. Hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga gamit niya mula sa kanyang desk. Ang apat na salitang iyon, simpleng-simple, pero parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Effective immediately. Napapikit si Elora. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak dito. Hindi sa lugar kung saan makikita siya ng lahat, lalo na ni Stephanie, na sigurado siyang nanonood mula sa bintana ng opisina na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang sakit. Hindi lang dahil sa nawalan siya ng trabaho. Ang sakit dahil sa katrayduran. 5 taon. 5 taon siyang nagsumikap, nagpuyat, at ibinigay ang lahat para sa kumpanyang iyon. Ngunit isang kasinungalingan lang pala mula sa taong pinagkakatiwalaan niya ang tatapos sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano na ito? Paano na ang nanay niya na may maintenance na gamot? Ang kapatid niyang nag-aaral pa? Siya ang inaasahan ng pamilya niya. Ngayon, saan siya pupulutin? Tumayo siya. Hindi alam kung saan pupunta. Nagsimula na lang siyang maglakad. Walang direksyon. Hanggang sa napadpad siya sa isang maliit at tahimik na coffee shop. Kailangan niya ng lugar para makapag-isip. Umorder siya ng pinakamurang kape at naupo sa isang sulok. Inilabas niya ang kanyang wallet. 1,200 piso na lang ang natitira. Aabutin ba ito hanggang sa makahanap siya ng bagong trabaho? Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya na napigilan. Tahimik siyang umiyak. Pinipilit na walang gumawang ingay. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging matatag para sa pamilya niya. Tumayo siya para umalis na, ngunit sa pagmamadali at dahil na rin sa namumugto pa niyang mga mata, hindi niya napansin ang lalaking paparating. Aray! Nabitawan niya ang kanyang tasa at ang natitirang mainit na kape ay tumapon lahat sa puting-puting polo ng lalaki. Gulat na napatingin si Elora sa malaking mantsa ng kape sa damit nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa mukha ng lalaki. Matangkad ito, may matangos na ilong at matatalim na mga matang nakatitig sa kanya. Halata sa suot nitong mamahaling relo at sapatos na hindi ito basta-basta. Nataranta si Elora. Naku sir, sorry po, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Agad siyang kumuha ng tissue mula sa kanyang bag at sinubukang punasan ang damit ng lalaki. Pero lalo lang kumalat ang mantsa. Please, stop! Malamig na sabi ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat, sapat, para mapatigil si Elora sa kanyang ginagawa. Sir, sorry po talaga, muling sabi ni Elora, nakayuko. Babayaran ko na lang po ang pagpapalaundry. O kung gusto nyo, palitan ko na lang po. Sabihin nyo lang po kung magkano. Inaasahan niyang sisigawan siya nito o ipapahiya. Pero nanatili lang itong tahimik. Nang sa wakas, ay nag-angat siya ng tingin. Nakita niyang hindi ito nakatingin sa mantsa sa damit. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang buong pagkatao niya. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki na ikinagulat ni Elora. Elora po. Umiiyak ka ba, Elora? Mas lalo siyang nagulat. Hindi niya alam ang isasagot. I saw you earlier. Pagpapatuloy nito. You seem desperate. Napalunok si Elora. Pakiramdam niya ay hinuhubaran nito ang kanyang kaluluwa. Hindi siya sumagot. Ano pa ba ang sasabihin niya?
Tumingin ang lalaki sa mantsa sa kanyang damit, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elora. I need you. Sabi nito sa paraang hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Po. Nalilitong tanong ni Elora. I have a proposition for you, sabi ng lalaki, at may kinuha mula sa kanyang briefcase, isang folder. I need someone to act as my girlfriend for 6 months. Napaawang ang bibig ni Elora. Nagbibiro ba ang lalaking ito? It's a business arrangement, paliwanag nito, na parang nababasa ang isip niya. There will be a contract. All expenses will be covered and you will be compensated very well. Itinuro nito ang isang upuan. Sit down. Parang isang robot na sumunod si Elora na upo sa tapat niya. Ang isip niya ay gulong-gulo pa rin. My family has been pressuring me to get married, sabi ng lalaki, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. I need to present someone to them to stop the endless blind dates. I need someone who looks presentable, someone who can act convincingly, and someone who, right now, needs money more than anything else. Ang huling mga salita ay tumama kay Elora na parang sampal. I will pay you 300,000 pesos a month, sabi nito. Halos maluwa ni Elora ang kanyang laway. 300,000 sa isang buwan? The job is simple. You will accompany me to family dinners and corporate events. You will pretend that you are deeply in love with me. In public, we are a perfect couple. In private, we are strangers. There is only one non-negotiable rule. Tinitigan siya nito ng mas malalim. No personal feelings involved. Bawal ma-in love. This is strictly business. Hindi makapagsalita si Elora. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga problema? O ito ang simula ng isang mas malaking gulo? Tumayo ang lalaki. Inilapag nito ang isang calling card sa mesa. Xavier Mondego, CEO of Mondego Holdings. Pagpapakilala nito. Xavier Mondego. Ang pangalan ay pamilyar. Isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. I'll give you 24 hours to decide, sabi ni Xavier. This is the only chance you have to save your life. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad paalis, iniwan si Elora na nakatulala. Hawak ang isang calling card na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang kapahamakan. Nakatayo si Xavier Mondego sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Mondego Tower. Tanaw niya ang buong syudad, isang imperyong gawa sa bakal at salamin na tila nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ngunit ang isip niya ay wala sa mga gusaling iyon. Nasa babae ito na nagngangalang Elora. Napatingin siya sa kanyang lamesa kung saan nakapatong ang puting polo na namantsahan ng kape kahapon. Isang paalala, isang simbolo. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya para gawin iyon. Nang makita niya ang babae sa coffee shop, umiiyak ng tahimik sa isang sulok, may kung anong kumirot sa kanya. Desperasyon. Iyon ang nakita niya sa mga mata nito. At sa isang iglap, nakita niya ang solusyon sa kanyang problema. Pero higit pa roon, nakita niya ang isang pamilyar na anino mula sa nakaraan. Napapikit si Xavier. Bumalik sa kanyang alaala ang isang mukha, isang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy lason na lang. Si Cassandra. Ang una at huli, ipinangako niya sa sarili na babaeng minahal niya. Pagod na akong maghintay, Xavier. Kailangan ko ng sigurado. Ang mga salitang yon ay tila kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Iniwan siya nito para sa isang mas matanda, mas mayaman, at mas makapangyarihang business rival. Doon niya natutunan ang pinakamasakit na leksyon. Sa mundo ng mga mayayaman, ang pag-ibig ay isang transaksyon, isang negosyo. At siya, sa kabila ng lahat ng yaman niya, ay nalugi. Simula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang talino at yaman para kontrolin ang lahat sa kanyang paligid. Walang lugar para sa emosyon,
Walang lugar para sa kahinaan. Ngunit hindi iyon naiintindihan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang Lola Matilda, ang matriarch ng kanilang angkan. Gabi-gabi, may bago itong ipinapakilalang babae sa kanya. Mga babaeng ang tanging hangad ay ang apelyido at pera niya. Sawang-sawa na siya. Kailangan niya ng panangga. Isang pansamantalang solusyon at si Elora, sa kanyang desperasyon, ay ang perpektong kandidato, isang babaeng nangangailangan ng pera. Simple, kalkulado, walang komplikasyon. Iyon ang inakala niya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir, narito na po si Miss Elora," sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. "Papasukin mo siya," sagot ni Xavier, umayos ng upo at ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Pumasok si Elora. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na nakita niya kahapon. Nakasuot ito ng simpleng bestida at flat shoes, pero may dignidad sa kanyang pagtayo. May bakas pa rin ng pag-iyak sa kanyang mga mata, pero matatag ang kanyang ekspresyon. "Sir Xavier," bati nito. May paggalang ngunit walang pagkatakot sa boses. Hindi sumagot si Xavier. Kinuha niya ang isang folder sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Elora. "Basahin mo." Naupo si Elora at sinimulang basahin ang kontrata. Tahimik lang siyang pinagmasdan ni Xavier. Pinanood niya ang bawat galaw ng mga mata nito habang binabasa ang bawat linya, bawat clause. Matalino ito, iyon ang agad niyang napansin. Nang marating nito ang isang partikular na pahina, bahagya itong natigilan. Itinuro ni Xavier ang linya gamit ang kanyang ballpen. Clause number 7. Iyan ang pinakamahalagang parte ng kontrata. "Elora." Bumalik ang tingin ni Elora sa kanya. Walang emosyon, walang personalan, trabaho lang, mariing sabi ni Xavier. "Sa oras na isa sa atin ang lumabag sa kasunduang ito, aatras ako sa usapan at walang anumang bayad na matatanggap ang kahit sino. Malinaw ba?" Tinitigan siya ni Elora sa mata. Sa isang saglit, nakita ni Xavier ang apoy ng pagmamalaki sa loob nito. Isang kislap na nagsasabing hindi ito basta-basta magpapatapak. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Huwag po kayong mag-alala, Sir Xavier. Ang puso ko ay hindi ipinagbibili." May kung anong tumagos kay Xavier sa sinabi niyang iyon. Imbes na mainis, nakaramdam siya ng respeto. Agad niyang iwinaksi ang pakiramdam na yon. "Good," sabi na lang niya. "Pirmahan mo na." Walang pag-aalinlangang kinuha ni Elora ang ballpen at buong tapang na inilagda ang kanyang pangalan sa kontrata. Ang pangalan na sa loob ng 6 na buwan ay magiging pag-aari niya. Isinara ni Xavier ang folder, tapos na ang usapan. "Okay, ang unang pagsubok mo ay bukas ng gabi," sabi niya, habang inaayos ang kanyang mga gamit. Napatingin si Elora. "Pagsubok po?" "Hapunan kasama ang pamilya ko," sabi ni Xavier. Tumayo at isinuot ang kanyang coat. "Susunduin kita bukas ng 7:00. Ipapahatid ko sa iyo ang damit na isusuot mo. Maging handa ka." Tumigil siya sa tapat ni Elora at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. "Huwag mo akong bibiguin." Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng opisina. Iniwan si Elora na mag-isa sa malawak na silid. Hawak ang isang kopya ng kontratang magbubuklod sa kanilang dalawa. Sa isang mapanganib na kasinungalingan, may kumatok sa pinto ng apartment ni Elora. Napatayo siya mula sa kanyang kama at huminga ng malalim. Dumating na. Pagbukas niya ng pinto, isang delivery man ang sumalubong sa kanya. May hawak na isang malaki at eleganteng itim na kahon na may gintong ribbon. "Para po kay Miss Elora," sabi ng lalaki. Pumirma siya at dinala ang kahon sa loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, nakalatag ang isang simple ngunit napakagandang midnight blue na bestida.
Gawa ito sa isang material na hindi niya pa nahahawakan kailanman, malambot at kumikinang. May kasama itong isang pares ng silver na sapatos at isang maliit na clutch bag. Parang eksena sa isang fairy tale. Ngunit alam ni Elora na hindi siya si Cinderella. Isa lang siyang upahan. Isang actress na gaganap sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Naligo siya at nag-ayos. Sinuklay niya ang kanyang mahabang buhok at naglagay ng bahagyang makeup. Nang isinuot niya ang bestida, laking gulat niya nang makitang perpekto ang sukat nito sa kanya. Paano nalaman ni Xavier ang sukat niya? Ang isiping iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Eksaktong 7:00 ng gabi, may kumatok ulit. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Nakatayo roon si Xavier, suot ang isang mamahaling itim na suit. Napakakisig nito at sa isang saglit, tila nakalimutan ni Elora kung paano huminga. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang reaksyon nito. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Xavier, ang sandaling pagtigil nito na tila bang ngayon lang siya nakita. Isang kislap ng paghanga marahil, ngunit kasing bilis din itong nawala at napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. "You're punctual. Good," sabi lang nito. "Let's go." Tahimik ang naging biyahe nila sa loob ng kanyang magarang sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng classical music. "Just follow my lead," basag ni Xavier sa katahimikan. "Smile, be polite, and don't talk too much unless you're asked. Maging natural ka lang." Natural? Mapait na naisip ni Elora. Walang natural sa sitwasyong ito. Dumating sila sa isang dambuhalang mansyon na may malawak na hardin. Napalunok si Elora. Ito ang mundo ni Xavier Mondego. Isang mundo na napakalayo sa kinagisnan niya. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga kasambahay at ng pamilya ni Xavier na nag-aabang sa sala. Ngunit isa lang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang matandang babae na nakaupo sa isang silyang tila trono. May suot na perlas at may matatalas na matang nakatitig sa kanya. Siya na siguro ang Lola Matilda. "Xavier, apo," sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. "Is this the girl?" Lumapit si Xavier at magalang na humalik sa pisngi nito. "Lola, this is Elora." "Elora, this is my grandmother, Matilda." Ngumiti si Elora. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Good evening po. It's an honor to meet you." Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Maupo ka, Hija." Ang hapunan ay ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Elora. Pakiramdam niya ay nasa isang job interview siya na may 10 panelist. Ngunit ang pinakanakakatakot na interviewer ay si Lola Matilda. "Saan galing ang pamilya mo, Elora?" Tanong nito sa kalagitnaan ng pagkain. Halos mabilaukan si Elora. Ito na, ang tanong na kinakatakutan niya. Ngumiti siya ng kalmado. "Simple lang po ang pamilya namin, Lola. Ang nanay ko po ay isang retiradong guro. Lumaki po kami sa paniniwalang ang pinakamahalagang yaman ay ang edukasyon at mabuting pagkatao." Nakita niya ang bahagyang pagtango ni Lola Matilda. Tila nasiyahan sa kanyang sagot, ngunit hindi lahat ay kasing palad niya. Isang pinsan ni Xavier, isang babaeng maarte na nagngangalang Beatrice, ang nagtaas ng kilay. "Talaga? Paano naman nagkakilala ang isang simpleng tulad mo at ang pinsan kong si Xavier? Ang alam ko, he usually goes for a different type," sabi nito, halatang may pang-iinsulto sa tono. Naramdaman ni Elora ang pag-init ng kanyang pisngi. Natahimik ang lahat sa mesa, nag-aabang sa kanyang isasagot. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang kamay ni Xavier sa ilalim ng mesa. Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan dahil sa ginawa nito. Tumingin si Xavier kay Beatrice
Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Because unlike others, Beatrice, sabi niya sa mababang tono, Elora is genuine, and that's a quality that money can't buy. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa gitna ng hapagkainan. Namula si Beatrice at hindi na muling nagsalita. Napatitig si Elora kay Xavier. Hindi ito kasama sa usapan. Hindi ito parte ng kontrata. Ang pagtatanggol na yon, pakiramdam niya ay totoo. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa ibang dahilan. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng mas matinding katahimikan. Hindi na binitawan ni Elora ang kanyang clutch bag para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Ang paghawak ni Xavier sa kamay niya. Ang mga salitang sinabi nito para ipagtanggol siya. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanyang apartment, bumalik sa normal ang lahat. Ang Xavier na katabi niya ay muling naging ang malamig na CEO. You did well tonight, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Trabaho lang. Mahinang sagot ni Elora, ipinapaalala sa sarili. Ang kanilang kasunduan. Bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan nang muling magsalita si Xavier na nagpatigil sa kanya. Next week, we're going to Italy. Napalingon si Elora, naguguluhan. It's an important business trip. Pagpapatuloy ni Xavier, sa wakas ay tumingin sa kanya. And you, as my girlfriend, will come with me. Ang Italia ay palaging negosyo para kay Xavier. Mga meeting, mga deal, mga numero. Ngunit sa pagdating nila sa Venice, sa unang pagkakataon, tila iba ang hangin. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa mga lumang gusali. At ang marahang alon mula sa mga kanal ay tila isang pamilyar na himig. O baka hindi ang lugar ang nagbago. Baka ang kasama niya. Nakatayo sa tabi niya si Elora, tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Ang mga mata nito ay kumikinang. Hindi dahil sa kinang ng yaman, kundi sa purong pagkamangha. Nakita ni Xavier ang pagkakaiba. Ang mga babaeng dati niyang dinadala sa mga biyahe ay agad na titingin sa mga mamahaling tindahan. Si Elora, sa kabilang banda, ay mas interesado sa isang matandang lalaki na tumutugtog ng accordion sa isang eskinita. May kung anong simple at totoo sa kanya na nakakabagabag sa sistema ni Xavier. Nang pumasok sila sa hotel suite na kanyang ipinabook, isa sa pinakamahal sa buong Venice, agad na bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ito ang mundo niya. Ang mundo ng karangyaan at kapangyarihan. Dito, siya ang may control. There seems to be a mistake, sir, sabi ng bellboy pagkatapos ilagay ang kanilang mga gamit. The reservation was for a single-bedroom presidential suite. Napakunot ang noo ni Xavier. Imposible. Palagi niyang tinitiyak na may 2 kwarto. Let me call the front desk, sabi niya, iritado. Habang kausap niya sa telepono ang manager, narinig niyang nagsalita si Elora sa likuran niya. Okay lang, sir. Mahinang sabi nito. Pwede naman ako sa sofa. Mukha namang komportable. Naputol ang pakikipag-usap ni Xavier. Hinarap niya si Elora. Nakatayo ito roon. Walang bakas ng reklamo o pagkainis. Simpleng-simple ang solusyon para sa kanya. Ang pagiging praktikal nito ay parang isang sampal sa kanyang pagkairita. No, mariing sabi niya. This is unacceptable. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mukha ni Elora, bumigay siya. Fine, I'll take the sofa. Naku, huwag po sir, ako na po. Mabilis na sagot ni Elora. Bisita niyo lang ako dito. Ako ang dapat mag-adjust. Bago pa man siya makaprotesta, kinuha na ni Elora ang isang unan mula sa kama at inilagay sa mahabang sofa sa sala. Ayos na po ito. Huwag niyo na pong problemahin. Walang nagawa si Xavier. Isang CEO na kayang patakbuhin ang isang multibilyong kumpanya pero hindi manalo sa isang simpleng argumento laban sa pekeng girlfriend niya.
Nang gabing iyon, hindi makatulog si Xavier. Mula sa kanyang kama, bahagya niyang nakikita ang anyo ni Elora sa sofa. Tahimik itong natutulog, yakap ang unan. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mukha itong payapa. Napakadyayo sa babaeng desperadong umiiyak na nakita niya sa coffee shop. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na bumangon. Kumuha ng kumot at maingat na ibalot ito sa kanya. Natigilan siya. Ano itong iniisip niya? This is not part of the deal. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang imahe ni Elora sa kanyang isipan. Kinabukasan, naging abala sila sa mga meeting. Pinanood ni Xavier kung paano gampanan ni Elora ang kanyang papel. Palagi itong nakangiti, magalang, at sumusuporta. Ngunit ang mas hinangaan niya ay ang mga sandaling wala nang nakatingin. Nagtatanong ito tungkol sa negosyo, hindi bilang isang tsismosa, kundi bilang isang taong tunay na interesadong matuto. Nakikita niya ang talino sa likod ng simpleng itsura nito. Nang gabing iyon, matapos ang isang matagumpay na deal, nagpasya silang maglakad-lakad sa tabi ng isang tahimik na kanal. Salamat pala sa pagtatanggol mo sa akin nung gabing iyon. Basag ni Elora sa katahimikan. Sa harap ng pamilya mo. That was part of the job. Malamig na sagot ni Xavier, ibinabalik ang pader sa pagitan nila. I have to protect my investment. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Elora, isang mabilis na kislap ng sakit bago ito muling ngumiti. Sa bagay, kontrata lang naman ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pero seryoso? Ano ba talaga ang pangarap mo? Tanong ni Xavier. Hindi niya alam kung bakit niya ito tinanong. Siguro dahil gusto niyang ibahin ang usapan. Tumigil si Elora at tumingin sa mga gondola na marahang dumadaan. Simple lang naman. Gusto kong bigyan ng komportabling buhay ang pamilya ko. At gusto kong magkaroon ng sarili kong bake shop. Napatingin si Xavier sa kanya. Nagluluto ka? Tumango si Elora at sa unang pagkakataon, nakita ni Xavier ang isang tunay na ngiti mula rito. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata at nagbigay buhay sa buong mukha niya. Oo, yun talaga ang passion ko. Ang makakita ng mga taong nagiging masaya dahil sa mga ginawa kong cake at pastries. Pakikiramdam ko, sa bawat matamis na kagat, nababawasan ang lungkot sa mundo. Napatitig si Xavier. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Elora, ang empleyado. Nakita niya si Elora, ang babaeng may pangarap. Isang babaeng puno ng init at pag-asa. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Halos hindi niya namalayan na may sasabihin siya. I once knew someone who... Natigilan siya. Muntik na. Muntik na niyang ikwento ang tungkol kay Cassandra, ang tungkol sa sakit, ang tungkol sa dahilan kung bakit siya ganito. Mabilis niyang binawi. Never mind. It's not important. Ngunit tila naramdaman ni Elora ang biglaang pagbabago sa kanya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa, hindi panghuhusga. Ikaw, Xavier? Mahinang tanong nito. Ang boses ay tila isang bulong sa ilalim ng kalangitan ng Italia. Nagmahal ka na ba ng totoo? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang kidlat. Bigla, ang hangin ay naging mabigat. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tila nanginig. Iniwan siya nitong hindi makapagsalita. Nakatayo sa tabi ng kanal sa Venice, kaharap ang isang tanong na matagal na niyang iniiwasang sagutin. Hindi sinagot ni Xavier ang tanong niya. Sa halip, tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa hotel. Gabi na. Maaga pa tayo bukas. Ang biglaang paglamig ng pakikitungo nito ay parang isang pader na muling humarang sa pagitan nila. Naiwan si Elora na nakatayo roon. Dala ang bigat ng isang tanong na hindi na mababawi pa. Kinabukasan, sa huling meeting nila kasama ang mga Italian investor, nakita ni Elora ang isa pang bersyon ni Xavier Mondego.
Ang CEO, matalas, determinado, at walang sinumang kayang tumalo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya tagapanood. Nang may itanong ang lead investor, si Mr. Rossi, tungkol sa epekto ng kanilang proyekto sa lokal na komunidad. Isang bagay na hindi masyadong napaghandaan ng team ni Xavier, si Elora ang sumalo, gamit ang kanyang karanasan sa dating trabaho at ang mga natutunan niya sa pakikinig. Magalang siyang nagpaliwanag ng isang posibleng solusyon na magbebenepisyo sa parehong kumpanya at sa mga residente. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Xavier na mabilis na palitan ng paghanga. Tumango ito sa kanya, isang senyales na ipagpatuloy niya. Sa huli, hindi lang nila nakuha ang deal. Nakakuha pa sila ng papuri mula kay Mr. Rossi. Mr. Mondego, you have a brilliant mind for business, sabi ng matandang Italyano. But your greatest asset is this woman beside you. You two are a perfect team. Gumiti lang si Xavier at inakbayan si Elora. She is my everything, sabi nito, gumanap sa kanyang papel. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Elora na iba, isang kislap ng pasasalamat na tila totoo. Para ipagdiwang ang tagumpay, inimbitahan sila ni Mr. Rossi sa isang eksklusibong restaurant na may tanawin ng buong Venice. Ang gabi ay puno ng masasarap na pagkain, mamahaling alak, at magagandang usapan. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang pagkailang sa pagitan ni Elora at Xavier. Ang alak ay nagbigay sa kanila ng tapang para maging mas totoo sa isa't isa. Nagtawanan sila sa mga kwento, nagbahagi na ng mga pangarap na dating nakatago. Nang tumugtog ang isang mabagal na kanta, niyaya ni Xavier si Elora na sumayaw. Sa una ay nag-alangan si Elora, ngunit pumayag din. Inilagay ni Xavier ang isang kamay sa kanyang baywang at hinawakan ang isa pa niyang kamay. Ang lapit nila sa isa't isa ay nakakakuryente. Naamoy niya ang banayad na pabango nito. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Thank you for earlier, bulong ni Xavier. Ang hininga niya ay mainit sa kanyang tainga. You saved me back there. Trabaho lang, sagot ni Elora, ginagaya ang madalas nitong sabihin. Ngumiti si Xavier, isang tunay na ngiti na ngayon lang niya nakita. Isang ngangiting nagpaliwanag sa buong mukha nito at nagpatibok ng napakabilis sa kanyang puso. Maybe, or maybe you're just naturally brilliant. Bawat paghinga niya ay tila ninanakaw ng lalaking kaharap niya. Ang tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Habang marahan silang umikot sa dance floor, ang lahat sa paligid ay tila naglaho. Sila na lang dalawa, ang CEO at ang pekeng girlfriend. Ang dalawang taong may kontratang bawal magkainlaban, ngunit sa sandaling iyon ay sumusuway na sa pinakamahalagang patakaran. Matapos ang sayaw, lumabas sila sa balcony para magpahangin. Tahimik nilang pinanood ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Elora, basag ni Xavier sa katahimikan. Ang boses niya ay mas malalim, mas seryoso. Humarap si Elora sa kanya. Magsasalita pa sana si Xavier, ngunit natigilan na tila may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi kayang sabihin ng kanyang mga labi. Dahan-dahan, itinaas ni Xavier ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Elora. Ang kanyang paghaplos ay napakalambot, puno ng pag-iingat na hindi inaasahan ni Elora. Pagkatapos, marahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Hindi na nakagalaw si Elora. Ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Ang tanging alam niya ay ang mga mata ni Xavier at ang susunod na mangyayari. At hinalikan siya nito. Isang halik na hindi marahat o mapusok. Isang halik na malambot at puno ng emosyong hindi niya maintindihan. Sa simula, ay puno ito ng pag-aalinlangan. Ngunit nang tumugon si Elora, mas lumalim ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng hindi nila masabi sa isa't isa. Isang halik na sumisira
sa lahat ng patakaran ng kanilang kontrata. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang naging sampal pabalik sa realidad. Sabay silang napaatras. Ang mahikang bumalot sa kanila ay biglang naglaho. Ang nakita ni Elora sa mukha ni Xavier ay hindi pagmamahal, kundi gulat, pagkalito, at takot. "I'm sorry," mabilis na sabi ni Xavier. Umiwas ng tingin. "The wine? I shouldn't have." Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng restaurant. Naiwan si Elora sa balcony. Nanginginig ang mga labi. Ang init ng halik ay naroon pa. Ngunit ang lamig ng pagsisisi ni Xavier ang mas tumagos sa kanyang puso. Kinabukasan, sa kanilang flight pabalik ng Pilipinas, walang nagsalita ni isa sa kanila. Nakatingin lang si Elora sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ulap, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Paulit-ulit na bumabalik ang tanong sa kanyang isipan. Isang tanong na natatakot siyang malaman ang sagot. Ano na kami ngayon? Kasalanan ng alak. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Xavier sa kanyang sarili sa mga araw na lumipas matapos silang bumalik mula sa Italia. Kasalanan ng alak, kasalanan ng gabi, kasalanan ng tagumpay. Lahat ng dahilan ay sinabi na niya sa sarili niya, maliban sa isa na pilit niyang tinatakasan, ang katotohanang sa sandaling iyon. Sa balcony sa Venice, gusto niya talagang halikan si Elora. Ang alaala ng halik na iyon ay parang multo na sumusunod sa kanya kahit saan. Sa meeting room, sa gitna ng mga numero at report, bigla na lang niyang maaalala ang lambot ng mga labi nito. Sa kanyang opisina, bigla niyang maaalala ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Kaya naman, ginawa niya ang tanging alam niyang gawin para makontrol ang sitwasyon. Nagtayo siya ulit ng pader. Naging mas malamig ang pakikitungo niya kay Elora. Ang mga usapan nila ay naging striktong tungkol na lang sa trabaho. Ang mga instruction ay ipinapadaan niya sa kanyang sekretarya. Pinilit niyang ibalik ang distansya sa pagitan nila. Umaasang kung hindi niya ito makikita, mawawala rin ang epekto nito sa kanya. Ngunit lalo lang itong lumala. Napapansin niya ang pagbabago kay Elora na wala ang dating kislap sa mga mata nito. Ang mga ngiti nito ay tila pilit na lang. Isang umaga, nagdala ito ng kape sa kanyang opisina. Nang iabot nito ang tasa, halos magdikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang napaiwas na parang napaso. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Elora bago ito mabilis na tumalikod. At sa isang saglit, nakaramdam siya ng guilt. Ngunit agad din niyang iwinaksi iyon. Hindi siya pwedeng makaramdam ng ganito. Emosyon, kahinaan, sira sa kontrata. Ang paparating na Grand Anniversary Ball ng Mondego Holdings ang magiging susunod nilang pagpapakita sa publiko. Isang parte ng kanya ay kinakabahan. Ang isa namang parte ay hindi maipaliwanag na nasasabik na makita itong muli. Nang gabing iyon, dumating si Elora sa venue, suot ang isang eleganteng pulang bestida na lalong nagpalitaw sa ganda nito. Gaya ng dati, natigilan si Xavier. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang inis ang paghanga niya. Inis sa sarili niya dahil sa epekto ng babae sa kanya. "You look, acceptable," sabi niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa balak niya. Nakita niya itong bahagyang napayuko. "Salamat. Ikaw rin." Buong gabi, ginampanan nila ang kanilang mga papel. Ngumingiti siya kapag may nakatingin. Inaakbayan niya ito kapag may dumadaang kakilala. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ramdam nila pareho ang bigat sa pagitan nila. Habang kausap niya ang isang board member, naramdaman niyang bahagyang humigpit ang hawak ni Elora sa braso niya. Napatingin siya rito. Nakita niyang namumutla si Elora habang nakatingin sa isang direksyon. Sinundan ni Xavier ang tingin nito. Isang babae ang papalapit sa kanila.
Nakasuot ito ng isang kumikinang na silver gown. May kumpiyansa sa bawat hakbang. Maganda ito. Ngunit may kung anong kalkulado sa ngiti nito. "Elora, is that you?" sabi ng babae. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Hindi ako makapaniwala. Dito pa talaga tayo magkikita. Tumingin si Elora kay Xavier. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Stephanie," mahinang sagot ni Elora. Humarap ang babae, si Stephanie, kay Xavier at inilahad ang kamay. "Stephanie Cruz, I'm an old friend of Elora's. Nagkasama kami sa dati niyang kumpanya." Tinanggap ni Xavier ang kamay nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa nag-aalalang mukha ni Elora. Bakit ganito ang reaksyon niya? "It's a pleasure," sabi lang ni Xavier. "Ang swerte mo naman, Elora," sabi ni Stephanie. Hindi inaalis ang tingin kay Xavier. "Nakakagulat na nandito ka, pero sa bagay, magaling ka talagang makuha ang gusto mo." Ang mga salitang yon, kahit pabalat bunga, ay tumama kay Xavier. Magaling makuha ang gusto mo. Bigla niyang naalala si Cassandra. Bigla, ang malamig na pakiramdam ng pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Tiningnan niya si Elora na ngayon ay halatang hindi na mapakali. Ang reaksyon nito sa mata ni Xavier na puno na ng hinala ay tila isang pag-amin ng kasalanan. "Excuse me," sabi ni Elora. Nanginginig ang boses. "I need to go to the powder room." Mabilis itong umalis. Iniwan silang dalawa ni Stephanie. Nang makaalis si Elora, ang matamis na ngiti ni Stephanie ay bahagyang nawala at napalitan ng isang ekspresyong tila nag-aalala. Lumapit ito kay Xavier at bumulong na parang may isang malaking sikreto. "Sir Xavier?" sabi nito sa mahinang boses. "Hindi ko po gustong manghimasok pero may mga bagay po kayo na dapat malaman tungkol sa babaeng dinedate nyo." Nakatayo si Elora sa harap ng salamin sa loob ng powder room. Pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. "Stephanie, ang makita lang ang mukha nito ay sapat na para bumalik ang lahat ng sakit at galit. Ang babaeng naging kaibigan niya, ang babaeng sinaksak siya sa likod. At ngayon, narito ito, sa gitna ng bagong buhay na sinusubukan niyang buuin." Nang bumalik siya sa ballroom, nakita niyang nag-uusap pa rin sina Xavier at Stephanie. Malayo sila, ngunit kitang-kita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Xavier habang may ibinubulong si Stephanie sa kanya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Elora. Anong sinasabi ni Stephanie? Anong kasinungalingan ang ibinubulong nito sa tenga ni Xavier? Nang gabing iyon, sa biyahe pa uwi, hindi nagsalita si Xavier. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa dati. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkailang. Ito ay ang katahimikan ng pagdududa. Sinubukan niyang magsalita. "Xavier, tungkol kay Stephanie." "I'm tired, Elora." Putol nito sa kanya. Ang boses ay walang emosyon. "Let's not talk tonight." Parang isang pinto na isinara sa mukha niya. Sa mga sumunod na araw, naging multo na lang si Xavier sa buhay niya. Hindi na ito tumatawag. Hindi na ito nagpapadala ng mensahe. Kapag sinusubukan niyang tawagan ito, palaging ang sekretarya ang sumasagot, sinasabing, "Mr. Mondego is in a meeting." Naramdaman ni Elora na unti-unti siyang itinutulak palayo. Ang pader na itinayo ni Xavier ay mas mataas at mas matibay na ngayon. At alam niyang si Stephanie ang dahilan. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan? At ano nga ba ang karapatan niya? Isa lang siyang empleyado. Nakasaad sa kontrata. Walang personalan. Isang hapon, habang nag-aalala siya sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng isang text message, isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang litrato.
Si Xavier at Stephanie magkasama sa isang mamahaling bar, seryosong nag-uusap. Si Stephanie ay may inaabot na isang brown envelope kay Xavier. Sa ilalim ng litrato, may isang mensahe. Ang hindi kayang bilhin ng pera, kayang sirain ng katotohanan. Good luck, Elora. Alam niyang galing ito kay Stephanie. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong katotohanan ang sinasabi nito? Ano ang laman ng envelope na yon? Gusto niyang maniwala kay Xavier. Gusto niyang isipin na hindi ito maniniwala sa anumang kasinungalingan. Ngunit ang alaala ng sakit sa nakaraan ni Xavier, ang pag-iwas nito sa emosyon, ang takot nitong masaktan, lahat iyon ay nagsasabing posible. Posibleng maniwala ito sa pinakamasamang bersyon ng kwento. Sa desperasyon, sinubukan niyang tawagan ulit si Xavier. Sa pagkakataong ito, nagring ang telepono. Ngunit bago pa niya marinig ang boses nito, namatay ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, isang text message mula kay Xavier ang kanyang natanggap. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din, kailangan nating mag-usap. Ang lamig ng mga salita. Ang bigat. Nagbihis si Elora ng mabilis. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na. Panahon na para harapin ang kung anuman ang ipinunla ni Stephanie. May bahagi sa kanya na natatakot, ngunit may bahagi rin na umaasa. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, pakikinggan siya ni Xavier. Umaasa siyang ang tiwalang unti-unti nilang nabuo ay mas matibay kaysa sa laso ni Stephanie. Habang nasa taxi siya papunta sa Mondego Tower, paulit-ulit niyang inihanda ang kanyang sasabihin. Sasabihin niya ang totoo tungkol sa pagkawala niya ng trabaho, ang tungkol sa paninira ni Stephanie. Sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. At marahil ay aaminin na rin niya ang isang bagay na mas malalim pa. Na ang nararamdaman niya para sa kanya ay hindi na lang parte ng trabaho. Puno ng pag-asa at kaba, humakbang siya papasok sa elevator. Hindi alam na ang naghihintay sa kanya sa itaas ay hindi ang Xavier na umaasa siyang makita, kundi isang hukom na nakapagbigay na ng hatol. Pagpasok ni Elora sa opisina ni Xavier, parang may nagbago sa hangin. Mas malamig, mas mabigat. Nakatayo si Xavier, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa bintana. Hindi man lang ito lumingon nang marinig siyang pumasok. Umupo ka. Utos nito. Ang boses niya ay malamig, kasing lamig ng yelo. Sumunod si Elora na upo sa silyang nasa harap ng malaking mesa nito. Ang pag-asang dala niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na takot. Tumahimik ng ilang sandali. Isang katahimikang nakakabingi, puno ng mga bagay na hindi masabi. Sa wakas, humarap si Xavier. Ngunit ang mga matang tumingin sa kanya ay hindi na ang mga matang nakita niya sa Italia. Ang mga ito ay mata ng isang estranghero, matalim, mapanghusga, at walang anumang bakas ng init. May kinuha ito mula sa kanyang drawer, isang makapal na sobre. Walang salitang ibinato niya ito sa mesa. Bumagsak ito na may kasamang malakas na kalabog at bumukas. Mula sa loob, lumabas ang isang makapal na bungkos ng pera. Ano? Ano po ito? Nanginginig na tanong ni Elora. Bayad mo. Diretsong sagot ni Xavier. Ang huling bayad. Tapos na ang kontrata. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Bawat salita ay parang isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Pero, bakit? May nagawa ba akong mali? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Xavier. Mali? Hindi, Elora. Sa katunayan, napakagaling mo. Napakagaling mong umarte. Lumapit ito sa mesa, ipinatong ang dalawang kamay at yumuko ng bahagya para maging kalibel niya. Sabihin mo sa akin, kasama ba sa plano mo ang lahat? Ang pagtapon ng kape sa akin? Ang pagpapakita ng kahinaan
Para makuha ang simpatya ko? Magaling. Napaniwala mo ako. Hindi makapagsalita si Elora. Ang mga akusasyon ay napakabigat, napakasakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magpaliwanag, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Si Stephanie, iyon lang ang nasabi niya. May sinabi ba siya sa'yo? Si Stephanie? Muling tumawa si Xavier. Oo, may sinabi siya. Sinabi niya ang lahat ng tungkol sa'yo. Ang pagkatanggal mo sa trabaho dahil sa di umanong pagnanakaw ng ideya. Ang desperasyon mo. Bagay na bagay lahat sa kwento, hindi ba? Hindi totoo yan. Sa wakas ay nakahanap si Elora ng boses. Nagsisinungaling siya. Talaga? Tanong ni Xavier. Ang boses ay puno ng panguuyam. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo mula sa simula? Bakit mo itinago? Dahil mas madaling makuha ang gusto mo kung biktima ka. Hindi ba? Sa puntong yon, alam na ni Elora na wala nang silbi ang anumang sasabihin niya. Nakikita niya sa mga mata ni Xavier, ang pader nito ay nakatayo na ulit, mas mataas kaysa dati. Ang takot nitong masaktan at maloko ay mas malakas kaysa sa anumang tiwalang nabuo nila. Hinukom na siya nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya iiyak sa harap nito. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yon. Tumayo siya, buong tapang na sinalubong ang mga mata nito. Dahan-dahan, kinuha niya ang pera sa ibabaw ng mesa. Bawat papel ay parang nag-aapoy na bakal sa kanyang mga kamay. Sige, sabi niya. Ang boses ay basag ngunit buo. Kung ito ang gusto mo. Ipinasok niya ang pera sa kanyang bag. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas ang kanyang baba. Ang kirot sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan, ngunit hindi niya ito ipapakita. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Salamat, sabi niya. Ang mga mata ay nagsusumamo, ngunit ang boses ay matatag. Dahil ipinaalala mo sa akin na lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Pati pala ang tiwala. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likuran niya at isinara ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Nang makalabas siya ng Mondego Tower, ang kulay abong kalangitan ay biglang bumuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Doon, sa gitna ng daan, sa ilalim ng malakas na ulan na humahalo sa kanyang mga luha, binitawan niya ang lahat. Napaluhod siya sa basang semento. Yakap ang kanyang bag na puno ng pera na ngayon ay wala ng halaga. Nawala ang trabaho niya, nawala ang dignidad niya, at ngayon, nawala ang lalaking. Sa isang iglap, ay inakala niyang posibleng maging katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Wala na. Ubos na siya. Umuulan. Nakatayo pa rin si Xavier sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ang pagbagsak ng malakas na ulan sa syudad. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng mga luhang nakita niya sa mga mata ni Elora bago ito tumalikod. Pati pala ang tiwala. Ang huling mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Dapat ay makaramdam siya ng ginhawa. Tapos na ang problema. Naitaboy na niya ang posibleng banta. Nakontrol na niya ulit ang sitwasyon. Ngunit habang nakatitig siya sa bakanteng upuan sa harap ng kanyang mesa, walang ginhawang dumating. Sa halip, isang malalim at hindi maipaliwanag na kabiguan ang lumamon sa kanya. Ang opisina niya, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang naging isang malamig at walang buhay na kulungan. Sinubukan niyang magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop.
Tiningnan ang mga email, sinuri ang stock market. Ngunit ang mga numero at letra ay lumalangoy lang sa harap ng kanyang mga mata. Wala siyang maintindihan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Elora. Ang mukha nito noong una silang magkita. Ang ngiti nito sa Italia. At ang nasirang ekspresyon nito kanina lang. Pinilit niyang alisin ito sa isip. She was an actress. A good one. Bulong niya sa sarili. It was all a lie. Ngunit kahit siya, hindi na kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, kulay abong bangungot. Naging mas mainitin ang ulo niya sa opisina. Ang mga board member ay nagtataka sa biglaang pagkawala ng kanyang girlfriend. Maging ang pamilya niya ay nagtatanong. Isang gabi, sa lingguang hapunan ng pamilya, hindi na nakatiis ang kanyang lola Matilda. Nasaan si Elora, Xavier? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. We broke up, Lola. Maikling sagot ni Xavier. Umiiwas ng tingin. Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng karunungang dala ng maraming taon. Bakit? It wasn't working out. We wanted different things. Mga dekahong dahilan. Mga kasinungalingang walang buhay. Umiling si Lola Matilda. Hindi iyan ang nakita ko, Apo. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. At nakita ko kung paano siya tumingin sa'yo. Mayroon doon. Isang bagay na totoo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat nito'y malambot at kulubot na. Ang puso ay may sariling katwiran na hindi maintindihan ng isipan. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang hayaan ng takot na magdikta sa ating mga desisyon. Ang mga salita ng kanyang lola ay tumagos sa pader na itinayo ni Xavier. Takot. Oo, iyon ang totoo. Takot na muling maloko. Takot na muling masaktan. Ang takot na yon ang nagbulag sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na siya mapakali. Binuksan niya ang sobrang ibinigay ni Stephanie. Ang mga ebidensya, mga pekeng email, mga testimonya mula sa mga bayarang empleyado. Ngayong tinitingnan niya ulit ang mga ito, nawala na ang galit at pagdududa. Nagsimula siyang makita ang mga butas, ang mga hindi pagkakatugma. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag, isang pribadong investigador, isang dating pulis na pinagkakatiwalaan ng kanyang pamilya. I need you to find out everything about a woman named Stephanie Cruz, sabi niya sa telepono. And I want the real story behind Elora de los Reyes' termination from her previous company. Everything. I want it yesterday. Hindi na siya naghintay ng matagal. Sa loob ng 48 oras, isang email ang dumating sa kanya. Isang detalyadong report. Binasa niya ito. Bawat salita, bawat pangungusap. Ang report ay naglalaman ng mga bank statement, mga email trail, at isang recorded na pag-uusap. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaasahan niya. Si Stephanie, dahil sa inggit at ambisyong makuha ang posisyon ni Elora, ang nag-orkestra ng lahat. Siya ang nag-leak ng ideya ni Elora sa kalabang kumpanya at pinalabas na si Elora ang may kasalanan. Ang mga testimonya laban kay Elora ay galing sa mga empleyadong binayaran ni Stephanie. At ang huling bahagi ng report ang tuluyang dumurog kay Xavier. Isang kopya ng pag-uusap sa telepono ni Stephanie at ng isang kasabwat nito na na-record ng investigador. Madali lang lokohin si Mondego. Sabi ng boses ni Stephanie sa recording, may kasamang tawa. May sugat siya sa nakaraan. Konting-kanti lang sa sugat na yon at maniniwala na siya sa kahit anong sabihin mo. Ang mga lalaking tulad niya, takot magmahal, kaya mas madali para sa kanila ang maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. Binitawan ni Xavier ang kanyang cellphone. Nabagsak ito sa sahig at nabasag ang screen. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang lahat ng nalaman niya. Ang sakit ng katotohanan ay 10 beses na mas matindi kaysa sa sakit ng kasinungalingan. Hindi lang siya nagkamali.
Naging duwag siya. Naging bulag siya. Hinayaan niyang kainin ng multo ng kanyang nakaraan ang pagkakataon niya sa isang bagay na totoo. Ipinagtulakan niya palayo ang nag-iisang babaeng nagpakita sa kanya ng sinseridad. Sinampal niya ang kanyang mesa sa sobrang galit sa sarili. Napatayo siya, hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, isang bagay ang naging malinaw. Isang bagay lang ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Cancel all my meetings for the rest of the week," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa determinasyon. "Pero sir, ang meeting po sa..." "Cancel everything!" sigaw niya. "And one more thing. Hanapin mo siya. Alamin mo kung nasaan si Elora de los Reyes. Kahit saang lupalop pa ng mundo, hanapin mo siya para sa akin, kahit anong halaga." Ang amoy ng bagong lutong tinapay. Ito ang unang bagay na gumigising kay Elora tuwing umaga. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi siya sa kanyang probinsya. Ginamit niya ang perang ibinigay ni Xavier, ang perang simbolo ng kanyang kabiguan bilang puhunan para buksan ang maliit na bake shop na matagal na niyang pangarap sa tabi lang ng bahay ng kanyang ina. Dito, sa tahimik na bayan ng Lukban, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Ang pagmamasa ng harina, ang pagdekorasyon ng mga cake, ang ngiti ng mga batang bumibili ng ensaymada, ang mga simpleng bagay na ito ang naging gamot sa kanyang sugatang puso. Sinubukan niyang kalimutan si Xavier. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa bake shop. Ngunit tuwing gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, bumabalik ang mga alaala. Ang mga mata nito, ang paghawak nito sa kanyang kamay, ang halik sa Venice, at ang pinakamasakit sa lahat, ang lamig sa boses nito nang palayasin siya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong display na cake, may isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang maliit na tindahan. Bumaba mula rito ang isang babae na nakaapang opisina. Ang sekretarya ni Xavier. Kinabahan si Elora. Ano ang ginagawa nito rito? "Miss Elora," bati ng babae, may ngiti. "Pinapahanap po kayo ni Sir Xavier." "Bakit?" Malamig na tanong ni Elora. Ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. "Gusto niya po kayong makausap." Umiling si Elora. "Wala na kaming dapat pag-usapan. Tapos na ang kontrata." "Please, Miss Elora," pakiusap ng sekretarya. "Hindi po tumitigil sa paghahanap sa inyo si Sir. Halos isang linggo na po siyang wala sa sarili. Mahalaga po ito." Tumigas ang puso ni Elora. Pakisabi sa kanya, "Masaya na ako dito. Huwag na niya akong guluhin." Umalis ang sekretarya na may pagkadismaya. Akala ni Elora, iyon na ang katapusan. Ngunit nagkamali siya. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa labas ng tindahan, isa na namang itim na sasakyan ang huminto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bumaba ay ang taong pilit na niyang kinakalimutan. Nakatayo roon si Xavier. Napakalaki ng ipinagbago nito. Ang dating laging makisig at plansadong CEO ay mukhang pagod at gusot. May tumubong balbas sa mukha nito at ang mga mata niya ay may malalim na bilog na parang hindi ito natutulog. Nabitawan ni Elora ang hawak niyang pandilig. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huminto ito sa harap niya. Ilang pulgada na lang ang pagitan. "Elora?" sabi nito. Ang boses ay basag. Paos. Hindi sumagot si Elora. Tinitigan niya lang ito. Isang halo ng galit, sakit, at isang katiting na pananabik ang nag-aaway sa loob niya. "I know," pagpapatuloy ni Xavier. "Alam ko na ang lahat." Walang emosyong tiningnan siya ni Elora. "Talaga? Ano ang alam mo?" "Alam ko ang ginawa ni Stephanie.
Alam kong nagsinungaling siya. Alam kong naging tanga ako. Tumingin ito sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Elora ang walang takip na pagsisisi at sakit sa mga ito. Naging duwag ako, Elora. Hinayaan kong lamunin ako ng takot ko mula sa nakaraan. At dahil doon, sinaktan ko ang nag-iisang taong naging totoo sa akin. Sabi mo trabaho lang. Mapait na sagot ni Elora. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Hindi. Mabilis na sabi ni Xavier. Hindi lang yon trabaho. Hindi para sa akin. Huminga ito ng malalim na tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa mundo. Nilabag ko ang pinakamahalagang patakaran sa kontrata natin, Elora. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. Nilabag ko ang clause number 7. Natigilan si Elora. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Nahulog ako sa iyo, Elora. Mahal kita. At ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ay noong araw na pinalayas kita dahil mas pinili kong paniwalaan ang isang kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso ko. Ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Elora ay narito na. Ngunit kasama nito ang lahat ng sakit. Huli na ang lahat, Xavier. Sabi niya, kahit ang sarili niyang puso ay sumisigaw ng kasalungat. Hindi, sabi ni Xavier, at sa isang mabilis na galaw, lumuhod ito sa harap niya, sa lupa, sa harap ng lahat ng mga taong dumadaan. Napaawang ang bibig ni Elora, ang CEO ng Mondego Holdings, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay nakaluhod sa harap ng kanyang maliit na bake shop. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang napakagandang singsing na may kumikinang na diamante. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano, sabi ni Xavier. Ang mga mata ay nagsusumamo at nagsisimula ng mamasa. Pero nandito ako, nakikiusap. Hayaan mo akong itama ang lahat. Itinaas niya ang singsing. Tapos na ang dati nating kontrata, sabi niya. Hayaan mo akong mag-alok ng bago. Isang kontratang panghabang buhay. Walang clause, walang patakaran. Puro pagmamahal lang at tiwala. Tumingin ito ng diretso sa kanyang nangingilid na luhang mga mata. Elora de los Reyes, will you marry me? Nakatitig si Elora sa singsing. Pagkatapos ay sa mga mata ni Xavier na puno ng luha at pag-asa. Ang buong mundo sa paligid niya ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang tanong na nag-uumapaw sa hangin. Ang isip niya ay sumisigaw ng hindi. Isang babala. Isang paalala sa lahat ng sakit na dinulot nito. Ngunit ang puso niya, ang traidor niyang puso, ay bumubulong ng ibang salita. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang pagsisisi, ang sakit, ang katotohanan. Hindi na ito ang malamig na CEO na nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. Ito ay si Xavier, isang lalaking nagkamali, nasaktan, at ngayon ay handang isuko ang lahat para sa isang pangalawang pagkakataon. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagpapatawad. Tumayo ka dyan, Xavier, mahinang sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nakakahiya. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Ngunit hindi gumalaw si Xavier. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako sinasagot. Huminga ng malalim si Elora. Tumingin siya sa kanilang maliit na bake shop, sa simpleng buhay na kanyang binuo. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa lalaking nakaluhod sa harap niya, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap, ngunit tila palaging hinahanap ng kanyang puso. Oo, bulong niya, halos hindi marinig. Ano? Tanong ni Xavier, na tila hindi makapaniwala. Ang sabi ko, oo. Ulit ni Elora. Mas malakas na ngayon, kasabay ng isang nangiting dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi.
Yes, I will marry you. POV, Xavier O. Ang isang salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Xavier. Parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang, madilim na gabi. Dahan-dahan, isinuot niya ang singsing sa daliri ni Elora. Perpekto. Tila doon talaga ito itinadhana. Tumayo siya at, sa harap ng mga nag-uusyosong kapitbahay, niyakap niya si Elora ng napakahigpit na parang natatakot siyang kung bibitawan niya ito ay bigla na lang itong mawawala. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng buhok nito, isang amoy na matagal niyang pinanabikan. I love you, Elora, bulong niya. I promise I will spend the rest of my life making you happy. Dapat lang, sagot ni Elora at narinig niya ang ngiti sa boses nito. Dahil kung hindi, babawiin ko ang oo ko. Tumawa sila pareho, isang tawang naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Epilogue. POV, Elora and Xavier. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa hardin sa likod ng bahay ng ina ni Elora, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ikaw ang pinakamagandang kontratang pinirmahan ko sa buong buhay ko, sabi ni Xavier sa kanyang wedding vow na nagpatawa sa lahat. Ipinapangako kong mula sa araw na ito, wala ng mga clause, wala ng mga pader, puso ko lang na buong-buo at tapat na magmamahal sa'yo habang buhay. Nang si Elora na ang magsasalita, hinawakan niya ang mga kamay ni Xavier. At ikaw naman ang pinakamalaking risk na kinuha ko, sabi niya, may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Ipinapangako kong mamahalin ka sa bawat umaga, patatawarin ka sa bawat pagkakamali, at mananatiling tapat sa'yo hanggang sa ating pagtanda. Makalipas ang 3 taon, nakatayo si Elora sa balcony ng kanilang bahay. Tanaw ang malawak na hardin. Sa ibaba, nakita niya si Xavier. Hindi na suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at shorts, habang masaya siyang nakikipaghabulan sa 2 maliliit na bata. Isang lalaki, isang babae, ang kanilang kambal. Mama! Mama! Sigaw ng maliit na batang babae na kamukhang kamukha niya. Daddy's cheating! Sigaw naman ng batang lalaki na isang mini version ni Xavier. Lumapit si Xavier sa balcony at tumingala kay Elora. Ang muka ay puno ng pawis, ngunit ang mga mata ay kumikinang sa purong kaligayahan. Anong tinitingnan mo dyan, Mrs. Mondego? Tanong nito. Ngumiti si Elora. Isang ngangiting puno ng pagmamahal at kasiyahan. Pinagmamasdan ko lang ang aking walang hanggan, sagot niya. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang desperadong sitwasyon at isang pekeng kontrata ay dumaan sa apoy ng kasinungalingan at pagdududa. Ngunit sa huli, ang nanalo ay ang katotohanan. Ang katotohanang ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili o nakukuha sa pirmahan, kundi kusang sumisibol mula sa 2 pusong natutong magtiwala at magmahal ng walang takot. At sa kanilang munting paraiso, sa piling ng isa't isa at ng kanilang mga anak, natagpuan nila ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundo.